like to request each and every one of you to please raise your glasses so we can have a victory toast for all the Filipino people and for our President Bongbong Marcos and also for Sara, Vice President Sara Duterte. Cheers! Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
And now, we are in victory of the BBM Sara Unity. Isn't that great? I am so proud, and I'm sure all of us are very proud. BBM is my president. BBM is your president. BBM is our president. I have the privilege to introduce you our MCs of this event. The President of the United Filipino Canada Association, Joel Castillo, and yours truly, Anna Napieralski. Thank you, Anna. And my co-MC, Anna Napieralski, the President of Grupo Ilocano of Greatest Forum. It's such a great day as today marks the victory party of our new President of the Republic of the Philippines, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. And I would like to take this opportunity to give thanks, a great appreciation to all the organizers, volunteers of the BBM Sara Unity. The BBM Gayems means Friends of Canada, headed by Adelpha Pagador, the Red Roses team, the official BBM Sara BC, the president of Tapsilog Freddy Baguno, Boots Dawin, the vice president of Grupo Ilocano, Nora Lane, Mervyn and Virginia Espadero, Victor and Seri Villamera, the Malacanang guys, Roger and Boots, Joe and Shirley Andalio, and the many supporters that we cannot mention right now. You know yourselves, you have contributed a lot. And of course, we cannot name everybody, as there is, we might not be able to name everyone, and we might be, put in trouble. But through the hard work together, we made this event a successful one. As we have said, and as I always say in the interview, the past election is just an exercise of our freedom. Request everyone to bow your heads as we pray. Almighty Creator, we are gathered here to invite you into the midst of our celebrations this afternoon. We thank you for fellowship, for friends, and for bountiful blessings. We ask that your presence in our festivities tonight brings us joy. Basic lang to mula sa ating presidente. This is the kind of leadership he wants the people to follow. Anong sabi niya? What the country needs now are leaders. Leaders that seek to unite, not to divide. Among us in Metro Vancouver, we have leaders so-called, but they divide us. Bongbong is calling for unity. We say the tongue has the power to kill and live and live. Ingatan po natin ang sinasabi ng ating mga dila. The verses, the tongue has the power of life and death. Araw na ating pinag-iintay at opisyal na po tayo na iprograma ng ating Kongreso bilang ika-17 Pangulo ng ating bansa. Kasama rin siyempre ang ating running mate at ngayon ay Vice Presidente Sara Duterte. Ito na ganap na proklamasyon ay hindi lamang pakikilala sa akin o kay Vice President Sara bilang mga nanalo sa 2022 elections, kundi ito ay pagkilala at pagtanggol sa boses ng nakararaming mamamayang Pilipino. Ito ay pagtaguyod sa ating demokrasya.
Kaya ang tagumpay na ito ay tagumpay nating lahat. Makalipas ang higit na 2 linggo matapos ang botohan, ay isinagawa ng ating Kongreso ang official canvassing para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Trinabaho at pinagpuyagan ito ng ating National Board of Canvassers mula sa 2 kamara ng Kongreso. Kaya naman, sa loob lamang ng record-breaking na 2 araw ay natapos agad at nakumpirma ang resulta ng halalan. Makasaysayan ang mga numero nakita natin sa eleksyon ito. At una na yan, ang natanggap naming majority vote ni VP Inday. Higit pa yan, ay ikinatutuwa namin malaman na ang voter turnout natin ay umabot ng 83%. 55 million na mamamayang Pilipino exercise their democratic right to vote. Kaya yan ang malalim at mabigat na kahulugan ng proklamasyon ng naganap. Since the 1987 Constitution, this is the first time that we elected a majority president and vice president. Nandun kami sa loob, nag-aantay kami bago kami tawagin na lumabas. Kaya pumasok siya ng lugar. Sabi ko, tignan mo, nanalo tayo. Marami talaga nakapansin na yung mother ko ay yung mga hanggang na kailangan pa rin niya. Nagulat ako. Dahil nandun ako sa taas, kausap ko si SP, kausap ko si Speaker, at nakita ko palapit siya. Pag linupo ulit, andun na siya. Sabi ko, paano nakakit ito? Yung pala, nung tinutulungan siya, sasakay siya sa wheelchair. Sabi niya, kaya ko, I can do it, I can do it. Sabi niya, nandun, tumakat siya ng nakatayo. Nakangitin ng malaki. Nakakatuwa naman. Siguro yung adrenaline na nagpalaksakan. I have two presidents. Unang nasakit din ng kanyang pagbati nitong linggo ay ang ilan sa ating mga ambassador mula sa iba't ibang bansa. Bukod sa pasasalamat ay inihiyag ko rin sa kanila ang ating interes na makapagtulungan sa kanilang mga eksperto para sa mga sektor at industriya na talagang malawak ang karanasan nila. Gaya ng internet infrastructure ng South Korea, yung medicine production o agrikultura ng India, transportation infrastructure ng Japan. Isa pang malaking pinag-usapan namin na ang ating mga kaibigan Amerikano na dumating ay ang kanilang pagtulong sa climate change para dito sa Pilipinas dahil tayo dito sa Pilipinas ay nasa peligro sa global warming. Sigurado marami tayong matututunan sa kanila dahil naging maganda ang patakbo nila sa kanilang mga bansa. Yan din ang approach na ginagawa namin ngayon sa pagpili ng kabinete. Walang halong kulay o politika. Basta't eksperto sa kanilang naranan, tapat ang layunin tumulong at tumutugma ang aming gustong mangyari, bukas ang aming naranan. Unti-unti na siguro naririnig ang mga pangalan na yan. At sa mga linggo pa darating ay makukumpleto na rin natin ang mga listahan. Gaya ng aking sinasabi kamakailan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat at hinihiling ko na isama niyo ako sa inyong mga panalangin. We may not be perfect, but we will always strive to perfection. Pray for me, because when a president does well, the country does well. And I want to do well for itself. Saya ng servisyo na aking ibibigay dahil ito na ang aking naging katungkulan na ibibigay sa akin ng isang bayan ng Pilipino. Mula sa isang matagumpay na Pangulo ay ang isang maunang na bayan. Samahan niyo ako, itaguyod natin ang ating pagkapilipino. Lahat ng mga OFW volunteer groups na tumulong sa kampanya dito sa nakaraang halalan ay nagpapasalamat ako. At napakalaking bagay ang inyong mga boto nitong eleksyon nito. As you well know, the OFW votes comes ahead of the actual election.
Kaya tinitignan na kagad kung ano ang lumabas sa OFW votes. At nakita ko naman na yung OFW votes talagang pabor sa amin ni Inday Sara. That's why we set the tone for the rest of the election and the voting. Kaya kayong nanguna, kayong pioneer doon sa botohan, kayong nanguna nagpakita ng pattern. At napakaganda ng naging resulta galing sa inyong lahat dahil sa tulong ninyo, dahil sa trabaho ninyo, dahil sa sakripisyo ninyo. At nung nakita yan, marami siguro dito sa Pilipinas na nag-decide kung ganyan nakalakas ang grupo ni Vivian at Sara, ay siguro dapat sumama tayo dahil ito yung mga mananalo. And that was a very big effect, and I cannot thank you all enough. I wish I could go and see you and shake all your hands and have a victory party with you. But I'm sure you will be celebrating, and you should celebrate this grand victory of which you played a very large part. At hindi naman siguro naging ganyan kalaki ang agwat sa ating mga katunggalit kung hindi inumpisahan ng mga OFW. Kaya yung mga umikot, nagkakaraban, nag-walk, nagkaroon ng kung ano-ano mga activities, ay napakaganda ang naging effect ng inyong ginawa. At kaya kailangan namin magpasalamat sa inyo kami, ako, Inday Sara, lahat ng unity. Dahil bahagi talaga kayo itong panalo na ito. This victory does not belong to one person or two people, but to very many people. And you have to be included in that group because of the very large, important part that you played in this election. Maraming salamat. Sana magkita tayo sa lalong madaling panahon. And of the late President Marcos. To give a victory toast, may I call on Virgie Espadero. Galing lang po siya sa Pilipinas. And yung mga t-shirts, hats, and mga bracelets natin during the campaign, siya po ang nagdala at nagbigay po sa ating lahat. Be sure to have one before you leave area. And all the goodies in your table, galing din po doon sa Pilipinas. Mabuhay po ang ating presidente. Please stand for the wine toast. May we request everyone to please open those sparkling wine. Wala ko tayong wine kasi bawal eh. Tayo ako dito. So we can have a victory toast for our President and Vice President. We're so proud of this day. And I've been there for 2 months during the last leg of the campaign. So I really watched how the Filipino people supported him. So for the first time, ever since we've been with them, for the first time that we saw all volunteers all over the Philippines. Actually, I went around with them too with my husband, and we are so impressed how they supported him. Carmen. Lahat po ay volunteers. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Kaya sinisigaw ng mga tao, hindi kami bayad. So anyway, yan po. So now we would like to request each and every one of you to please raise your glasses so we can have a victory toast for all the Filipino people and for our President Bongbong Marcos and also for Sara, Vice President Sara Duterte. Cheers!